Masayang araw po, mga ka-PL. Papayag po ba kayo sa pakonsuelo de bobo ng mga yawa, mga kababayan? Ang sabi po kasi ni John Vic Rimulya, mga kababayan, kapag ka hindi daw po nakuha sa kasong kriminal si dating Speaker Martin Romualdez, kukunin na lamang di umano nila, mga kababayan, ang mga ari-arian. Aba, walang pinagkaiba po sa mga kontraktor na nagsauli ng milyon-milyong halaga. Tapos, ginawa nilang state witness, hindi na ikukulong. Di ba ga? Walang pinagkaiba. Si Martin Romualdez, hindi nga lang siya mismo ang nagsauli, kundi kukunin sa kanya yung kanyang mga ari-arian. Pero baka kasamaang palad, mga kababayan, kalaunan magiging state witness pa. Yawa na yan. O ito ang balita, mga kababayan, basahin ko po sa inyo. Papayag ho ba kayo na ganun lang? Umayos kayo. Pag ang tao napiko na talaga, baka pati yung mga tanggapan ninyo, sugurin yan at batuhin ng hindi lang kamatis, kundi pakatain ng pusa. Pero bago ko po ito simulan, magkikisuyo po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po at paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo po kalimutan, paki-like at paki-share po nitong ating video ngayon. Maraming salamat. Pakikisuyo lang po. O eto na. Niloloko tayo. Ginagawa pa tayong uto-uto nitong mga gago na to. Akala siguro nila hindi natin mabubuking yung gagawin nilang pakonsuelo de bobo lang naman talaga ito. Di ba? Hindi yan ang gusto ng mga tao, mga tanga. Ang gusto ng mga tao, makulong din yang si Martin Romualdez. Hindi yung pagbawi lang ng mga ari-arian niya. Aknang yawa, oo. Mga ari-arian ni Romualdez, target umanong kunin. Ayan. Hindi na lamang umano kasong kriminal ang tinitignan ng gobyerno laban kay former Speaker Martin Romualdez kaugnay ng kanyang pagkakasangkot sa flood control corruption scandal, kundi mismong mga ari-arian nito ang posibleng habulin sa pamamagitan ng civil forfeiture, mga kababayan. Sandali. Ang magnanakaw, kapag ka nahuling nagnakaw, lalo na't meron ng kumanta, hindi ba talaga dadamputin? Hindi ikukulong? Kundi babawian lang ng ninakaw? Bakit pagka mga simpleng mamamayan natin ang nakapagnakaw sa isang convenience store, gatas lang para sa kanyang anak na hindi pa marunong kumain, ninakaw kasi walang pambili. No choice na yung ama. Wala pating trabaho. Walang mautangan, baka walang nagpapautang kasi nga walang trabaho. Di ba kinukulong nyo, mga yawa kayo? Di ba, mga kababayan? Barya lang yun, Sabi natin nasa 1,000 halaga ng gatas na ninakaw ng tatay para sa kanyang anak. Kulong agad. Pero, opisyal ng gobyerno, trilyon ang ninakaw. Napakaraming ari-arian, eroplano at mga luxurious na mga sasakyan. Babawiin lang? Hindi ikukulong? Aba, sa susunod na taon may magnanakaw na naman. Kasi alam nilang hindi sila makukulong at kukunin lang yung kanilang mga ari-arian. Pwede ba yun? Aba, umayos kayo. Hindi maganda. Hindi papayag ang tao niyan. Dapat ikulong niyan si Martin Romualdez. So ito pa. Ito ang ibinunyag ni John Vic Rimulya, kalihim ng Department of the
Interior and Local Government sa isang panayam sa ANC. Ayon sa kanya, determinado umano ang Office of the Ombudsman na ituloy ang ganitong hakbang kung hindi sapat ang basihan para sa direktang kasong kriminal. Kita nyo na mga kababayan, hindi po daw nagkaroon ng kasong kriminal si Speaker Martin Romualdez, hindi daw po nila makitaan ng kasong kriminal eh. Di ba ga? O hindi daw po sapat ang basihan. Na nagkasala ng kasong kriminal si Martin Romualdez, kaya bawiin na lang yung mga ari-arian. Putragis kayo, yung babawiin ninyo na mga ari-arian ni Martin Romualdez, di ba gay, maliwanag pa sa sikat ng katanghaliang tapat, iyan nagmula sa kabanang bayan na mga ninakaw niya ayon kay Saldico. Di ba, mga kababayan? Tapos pinamili niya ng mga napakaraming air assets, mga sports car. Nagnakaw, hindi. Nagnakaw. Pinamili lang ng mga magagarang sasakyang panghimpapawid at panglupa. Sana isang araw maputol ang LC ng chopper habang nakasakay. Okay na, tabla-tabla na tayo. Ganun na lang. Di ba? Ito ay mismo sinabi ni Remulla, if we cannot get him criminally, then we will get his asset. Ayan Yun na po. Tagalog, kung hindi naman siya makuha sa kasong kriminal, kukunin naman ang kanyang mga ari-arian. Tropa mo Arbor ang kinalabasan, mga kababayan. Aarborin nila si Martin Romualdez. Ang tindi mo. Ombudsman at DILG Secretary John Vic Remulla. Hanggang ganyan lang ang kaya nyong gawin. Walang silbi ang inyong posisyon diyan sa mga tanggapan ninyo. Kung duwag rin naman pala kayo, wala kayong ibang kayang dakpin kundi ang mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Pero yung kapwa ninyong maliwanag na nakapagnakaw sa kabanang bayan, ari-arian lang ang kukunin. Sana sumunod kayo doon sa mambabatas na pumanaw na. Masiyahan naman ng taong bayan na ninakawan ng bilyon-bilyong halaga. Kung ganyan ang gusto mo, Sir John Vic Remulla, weak ka pa kay Bongbong Marcos. Tapos, may gana kang tumakbo sa pagka-presidente sa 2028. Baka hindi lang Martin Romualdez ang magnakaw ulit sa kabanang bayan kapag ka naging ikaw ang presidente ng bansa. Baka lahat ng mga elected official o di kaya mga appointee ninyo lusubin ang kabanang bayan para ubusin, lustayin. Di ba? Duwag ho kayo Hindi niyo po kayang ikulong si Martin Romualdez Kayong dalawang magkapatid. Parehas kayong duwag. Wala kayong ibang kayang ipinakukulong, tinatakot, kundi kaming mga nagkikriticize sa kasalukuyang administrasyon. Walang kwenta yung inyong posisyon sa inyong mga departamento. Bagay sa inyo lumayas sa DILG at saka sa Ombudsman kung ganyan din lang kayo kaduwag. Tapos may gana kang tumakbo, presidente sa 2028. Sino nakakakilala sa'yo sa mga probinsya? Kilala ka sa Kamindanawan, lalong-lalo na sa mga probinsya? Hindi ka nga kilala Kahit dito sa Metro Manila, ng mga kababayan natin kaunti lang po ang nakakilala sa'yo, tapos mananalo ka. Ito patunay, mga kababayan, na handang tumakbo sa pagka-presidente
Etong si Junvic Rimulya sa 2028, Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya said on Monday, he may seek the presidency in 2028. Mga kababayan, tandaan po natin, mind conditioning na po ito. Mina-mind condition na po nila tayo, mga kababayan. At hindi po imposibleng hindi manalo ito. Mananalo ho ito, lalo na kanila po ngayon ang administrasyon. Siguradong palulusitin nila yan, mga kababayan. Huwag lang manalo ang isang Inday Sara at ingatan ang kaban ng bayan ng ating BP Inday Sara. Sana pag siya ay nanalo, mga kababayan, pag sila po nanalo, sigurado limas ang kaban ng bayan. Ayaw ho talaga nilang maupo si Inday kasi bantay sarado ho ang kaban ng bayan. Walang makakapagnakaw. Baka nga pati sila balikan pa ni Inday kapag nanalo yan. Maraming babalikan sana si Inday Sigurado ako dyan pag nanalo yan. Kaso, ayaw ho talaga nilang ipanalo si Inday. Ayaw po nilang paupuin. Posible pong manalo si Junvic sa 2028. Posible. Malaki po ang posibilidad, mga kababayan. Baling-bali na po ang batas sa Pilipinas. Kumanda na lamang po tayo sa 2028. Pero manalangin pa rin po tayo, mga kababayan, na huwag manalo itong mga mapagsamantala sa bayan at sa kaban ng bayan. Manalangin po tayo. Yan po ang pinaka mainam na sandata po ng mga masang Pilipino. Kasi kung napapansin po ninyo, wala na pong kakampi ang taong bayan. Ang AFP nasa kanila na. Ang PNP nasa kanila na. Naglilingkod na po sila. Sa palagay ko lang pasintabi, mga kasundaluhan, mga kapulisan, yan po ang napapansin ng karamihang mga Pilipino. Lalong-lalo na yung mga matataas ang ranggo, mga general, naglilingkod na sa mga politicians, hindi na sa bayan, hindi na sa ating mga kababayan, mga ka-PL. Kaya manalangin na lang ho tayo. Sa 2028 sana, manalo po ang ating pangalawang Pangulo, BP Inday Sara. O ito pa, isang balita, mga kababayan. Kahit paano, good news po ito. Mas lalo po tayo manalangin para po sa ating Tatay Digong, mga kababayan. Ayan na, pakahaba, pasensya na po. Ayan, medyo mahaba-haba po ito. Maganda basahin ko po ito lahat para maunawaan ho ninyo ang buong konteksto nitong sinasabi ng ICC, mga kababayan. Mababang bilang ng biktima sa kaso ni Duterte, iniulat ng ICC. Sino daw po nagulat? ICC. Ano daw uli? Mababa daw po ang bilang ng biktima sa kaso ni Duterte. Medyo magulo, PL. Eto, basahin natin para maunawaan po nating lahat. Muling napatunayan sa mga huling ulat mula sa The Hague na tila marupok at kulang sa tibay na basihan ang mga akusasyong ibinabato laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng ingay ng mga kritiko at mahabang panahon ng investigasyon. Inamin mismo, mga kababayan, inamin mismo ng ICC registry sa kanilang ulat nitong Disyembre 19, 2025, mga kababayan, na nasa 303 pa lamang ang aplikanteng nagnanais lumahok sa kaso. Isang bilang na malayong-malayo sa
pinangalandakang libo-libo di umano ang biktima sa kanyang administrasyon. Di ba yan po ang iniingay nila? Libo-libo di umano ang naging biktima ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Pero ang nagnanais po na lumahok mga kababayan o tumistigo o laban sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay 303 lamang po mga kababayan. Ayon sa ICC, hindi di umano itong bilang na ito ang inaasahan nila, kundi libo-libo rin daw sana. Pero 300 mahigit lang. Malabo ito sa katotohanan. Parang ang ICC po, ang gusto nila makuhang bilang, kundi yung libo-libo na yan. Kaso wala eh. Itong 303 na ito, posible pa po itong mabawasan. Baka bumaba pa ho, mga kababayan. Posible pa po bumaba, lalo na kung mga bayaran ito at nakatanggap lang ng pera. Kunwari magtestigo ka. Laban sa dating Pangulong Duterte. Eto, bayad. Naubos na. Baka tumakas na yung binayaran. Hindi na titistigo. Mababawasan pa po ito. May pag-asa po sa madaling salita ang ating Tatay Digong. Ito tuloy ko para maliwanag. Ang malaking kulang sa bilang ng mga aktwal na aplikante ay nagpapakita lamang na karamihan sa mga aligasyon ay hindi direktang tumutugma sa mga partikular na insidente. Pilit na isinasampa ng prosecution. Ayon sa registry, mas mababa, kita nyo na mas mababa sa 5% ng mga aplikanteng ito ay may kinalaman sa insidenteng kasalukuyang nakapaloob sa mga sakdal, na nagpapatunay na mahina, kita nyo na na mahina ang koneksyon ng mga ebidensya upang iugnay ang dating Pangulo sa mga nasabing krimen. Kita nyo na. Mismong ang ICC na po, mga kababayan, ang nakapansin na kasinungalingan lamang po ang mga aligasyon sa dating Pangulong Duterte. Kita nyo na. May pag-asa po ang ating Tatay Digong, mga kababayan. Bukod dito, ang pananatiling confidential ng document containing the charges ay isa ring indikasyon na maging ang prosecution ay nag-iingat, kita niyo na dahil sa kakulangan ng konkretong ebidensya na tatayo sa harap ng isang patas na paglilitis. Nako, mismong ang prosecution, mga kababayan, o ang prosecutor kalaban nitong defense team o grupo o team ni Tatay Digong ay nag-iingat, mga kababayan, dahil sa kakulangan na at konkretong ebidensya. Malaki po ang pag-asa ng ating Tatay Digong. Relax lang. Hindi siya magpapasko sa Pilipinas. Malay natin. Baka sa susunod na paglilitis sa kanya, mga kababayan, magkaroon ng himala mula kay Allah at panigan ng ICC ang kanilang kahilingan na interim release dahil kulang-kulang po ang ebidensya ng prosecution, mga kababayan. Yung bilang na hinahanap ng ICC, libo-libo, hindi tugma. 300 lang. At posible pa pati yan. Hindi pa po confirm yan. Yung 300 mahigit na yon, hindi pa po confirm na dadaluho sila. Magiging testigo laban kay dating Pangulong Duterte. Malabo pa yan. Pwede pang mabawasan yan. Papaano na lang? Pagdadalawang daan na lang ang natira. 300, bumaba pa sa 200, libo-libo expectation ng ICC, madidismaya ang ICC, laya si
Pangulong Duterte. Iyakan na to. Ito pa, sa gitna ng prosesong ito, mas lalong binibigyang diin ng kampo ni Duterte ang pangangailangan para sa humanitarian consideration dahil sa maselan niyang kalagayan sa kalusugan. Bagamat may mga naunang pagsusuri, iginiit ng kanyang mga abogado na ang pagpapatuloy ng detensyon ay labis na nagpapahirap sa isang 80 anyos na dating leader. Kaya't nararapat lamang na tignan ng korte ang aspetong medikal at makatao. Yan. Ang matumal na partisipasyon ng mga biktima ay malinaw na senyales na ang mga kasong ito ay tila isang fishing expedition lamang na walang sapat na pundasyon na habang nananatiling matatag ang suporta ng taong bayan sa layunin ng kanyang nakaraang kampanya para sa kaligtasan at kaayusan ng Pilipinas, mga kababayan. Maliwanag na po sa ICC na fishing expedition lamang po ang ginagawa nila sa dating Pangulong Duterte. Kulang-kulang sa ebidensya, kulang-kulang sa mga lalahok na magiging testigo laban sa Pangulong Duterte. Iyakan na, mapapalaya na si Tatay Digong, mga kababayan. Relax lang, darating tayo dyan. Ito pa, sinasalamin nito ang isang mahalagang katotohanan. Tanging ang mga Pilipino na siyang tunay na nakasaksi sa pagbabago ang mga karapatang humatol sa sariling leader. Yan. Kung ano ang nasaksihan natin na ginawa ng dating Pangulong Duterte, yun lamang po ang sabihin natin, lalo na tayong mga taga-suporta ni Pangulong Duterte. Kung paano niya ginampanan ang kanyang pagiging presidente at paano niya inayos, nilinis ang ating bansa, yun lamang ang sasabihin natin. At iingay po natin yan araw-araw sa ating mga social media account, mga kababayan. Umiikot po ang ICC, nakatingin po sa ating lahat. Kinakailangan po natin gawin yan. Alang-alang po sa kalayaan ng ating dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Lalo na, mismong ICC na ho ang may sabi. Hindi sapat po sa kanila yung 303 na bilang na pwede pang mabawasan. Hinahanap po nila ni libo-libo. Walang libo-libong maipresenta ang prosecutor, mga kababayan. Wala. Kaya, baka isang araw, madidismiss po lahat ang mga aligasyon kay Tatay Digong. Malinaw na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng ating mga mamamayan at hindi sa dikta ng mga dayuhan o dayuhang may limitadong pag-unawa sa ating realidad. Ang tunay na hatol ay isulat na sa kasaysayan ng bawat komunidad na naging mas ligtas at maayos, isang katotohanan kailanman ay hindi matitibag ng anumang banyagang jurisdiksyon, mga kababayan. Happy na ako dito sa sinabi ng ICC, mga kababayan. Sila na po mismo may sabi So, maliwanag na po ito, mga kababayan, na meron na po tayong pag-asa sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte na makakalabas na po o maibibigay ang kanyang interim release. O ito pa, dagdag, mga kababayan, meron pong sinabi itong si General Bantag. Ang sabi po rito, meron daw natagpo ang mga kutsilyo at mga gamot sa kwarto ni dating Yusek Cabral.
ano kaya ginagawa ng kutsilyo at mga medisina o anong klaseng gamot ba yun? Ipagpalagay natin gamot o mga medisina sa kanyang kwarto. Kutsilyo, wala po sinabing bread knife, mga kababayan ha. Walang sinabing bread knife, kundi talagang kutsilyo di umano. Ano kayong ginagawa? Nako, kayo na po ang humusga, mga kababayan. Kaya sana, silipin din ang mga CCTV sa Ayon Hotel na kung saan doon nang galing si Yusek Cabral bago siya napunta doon sa Bangin. Para makita natin kung totoo bang buhay pa siya no, habang papalabas ng hotel. Baka lang naman, hindi tayo sigurado, baka kasi binuhat na lang yan. Di ba? Ano ho sa palagay niyo? O ito pa isang balita, mga kababayan. Natawa naman po ako rito sa nakita ko po sa social media. Itong tungkol po sa pagkamatay ni Congressman Acop, mga kababayan. Ngayon lang yata ako nakasaksi na isang mambabatas, isang elected official na pumanaw na, pero lintik po ang reaction. Halakhak na emoji po ang tinanggap nitong mamang ito. Kapiraso lang po yung mga yung mga nakiramay, yung mga naawa, kapiraso lang o eh. O patunay, ayan o. Ito, basahin ko lang muna yung maliit na nakasulat. O bakit kaya sa halip na magluksa ang mga Pilipino sa pagkamatay ni Congressman Acop, mas marami pa ang natuwa. Ayan o, 15K po mga kababayan. Yung halakhak, yung tumatawa, marami pa natuwa. 15K! Nag-like lang na ganun, approve na, okay, sige, patay na. 406. Yung nakiluksa po, nakisimpatya, kay Acop, 95 lang eh. Ay, 97 pala. Sensya na, lilate po ng letra. 97 lang po yung nakiluksa kay Acop. Yung nag-heart sa pagkamatay niya, ibig sabihin, okay to, namatay na, di heart. 22 lang naman po. Pero ang tumawa, ang humalakhak, natuwa sa pagkamatay ni Acop, Diyos ko po, 15,000 mga baka ngayon, mas marami pa to. Baka umabot na po ito ng 100,000, mga baka mahigit pa. Magtatanong po ako sa inyong lahat, mga kababayan. Kayo ba'y nagluksa sa pagkamatay ni Congressman Acop, mga kababayan, o isa po kayo sa mga natuwa? Pag-comment naman po, titingin lang po ako sa mga comment niyo, mga kababayan. Okay, meron pa ako isa idadagdag. Kahapon, mga kababayan, meron po ako nakausap na masasabi ho nating isang kilalang tao, yan, itatago ko na lamang po sa pangalang pangalang babae po. Halimbawa, Inday na lang. Hindi ko sinasabing si Inday Sara ha. Lilinawin ko, hindi po si Inday Sara. Babae kasi, nakausap ko eh. Pagpalagay natin Inday, ang kanyang pangalan. Meron siyang mga narinig na mga bali-balita, mga kababayan, na di umano, hindi po tatanggapin ni General Nicolas Torre yung posisyong ibinibigay sa kanya bilang general manager ng MMDA. Hindi daw po tatanggapin ni Torre, mga kababayan. Tama yan, Torre. Naunawaan mo rin ang ibig nilang sabihin o ibig nilang gawin sa'yo.
Ganito, General Torre, ha? Baka hindi nyo po nauunawaan. Sa ngayon, meron tayong panibago o bagong PNP chief sa katauhan ni General Nartates, di po ba, mga kababayan? Nariyan na si Nartates bilang kapalit ni General Torre. Na si General Torre pa rin ang may taglay ng 4 na bituin tanda bilang isang 4-star general na instead na kay General Nartates na yan. So anong gagawin ho nila? Para mapunta po kay Nartates yung 4 na yan, gagawa ho sila ng paraan. Kasi ayaw po magretiro ni ni Torre Ayaw Nagmamatigas tong mama Tumatagamtam sweldo, wala naman trabaho, 4-star general. Kinakailangan ng mapasa kay Nartates yan. Yung 4-star general na yan. So, ang gagawin po nila, mga kababayan, hindi in-appoint nila si Torre bilang general manager ng MMDA. Teka, baka isipin po ng ating mga kababayan mas mataas o pinakamataas ang posisyon ni Torre sa MMDA. Hindi po, mga kababayan. Meron pa pong mas mataas sa kanya, yung chairman. Dito lang siya sa baba. Hindi po ganun kataas ang posisyon ni Torre sa MMDA, mga kababayan. Sa madaling salita, gusto siyang i-demote ni Bongbong Marcos sa pagka-PNP o sa pagka-4-star general, mga kababayan. I-demote siya. Balik siya sa 3-star general. Parang ganon ang labas, mga kababayan. General Torre, anak ng yawa naman, oo. Ganyan ba ang ugali ng isang Mindanawan? Papayag ka na ganunin ka na lang nila? Pagkatapos kang pinakinabangan nila, ginamit ka nila, papayag ka na ganun na lang? Ilalagay ka sa isang posisyon na mas mababa pa sa posisyon mo ngayon? Dinidimot ka na po nila, General Torre. Ginagago ka na nila. Tinatarantado ka na nila, sir. Kung ako sa'yo, sir, ikanta mo na ang lahat ng maaari mong ikanta. Alam na po ng taong bayan na marami kang nalalaman. Ilabas mo na yan. Bago pa tuluyan na, nako, wag naman. Mahirap na, sir. Marami na po nagkandamatay ngayon, sir. Hinala ng ating mga kababayan, hinulog sa bangin. Ako, wag naman po sana, sir. Mag-iingat po kayo. Mag-iingat po kayo. Marami po kayong nalalaman. At anumang oras, pwede nyo po ikanta yan. Mahirap na. Baka gawan po kayo ng masama. Sir, General Nicolas Torre. Oo, namuhi kami lahat sa'yo. Nung panahon na pinasok mo, kinubkob nyo ang KOJC. Pero sana isipin mo na ginamit ka lang ng mga araw na yon. Ngayon ang pagkakataon, ikanta mo lahat ng mga nalalaman mo. Ikanta mo. Huwag ka matakot. Mawalan ka ng benepisyo, sirain ka nila, hayaan mo na. Nariyan ang tao. Malay mo, gusto mong tumakbo sa pagkasenador sa 2028 dahil sa mga gagawin mo na ikakanta mo sila, baka suportahan ka pa ng mga iilan natin mga kababayang Pilipino. Malay mo lang. Sir, ikanta mo na, sir. Alam mo, ang Pilipino malambot ang puso Kapag ka nakita nila ang isang taong masama sa paningin nila noon at nagbabago na, humihingi ng tawad, gumagawa ng mabuti, bumabawi, lumalambot po ang puso ng Pilipino. Lumalambot po. Malay mo, baka lumambot ang puso ng mga Pilipino sa'yo. Gumawa ka ng tama. Meron ngang kasabihan.
ang gumawa ng tama sa kapwa ay tama rin ang ibabalik sa kanya. Di ba, mga kababayan? Kaya, Sir Nicolas Torre III, ikanta nyo na. Huwag kayong matakot, ikanta nyo na. Makatulong man lang kayo para sa bayan. Para sa bayan po ang gagawin ninyo. Kung ikakanta po ninyo. Lahat ng mga nalalaman ninyo. Okay? Hanggang dito lang po, mga kababayan. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi, tigit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.